Good day, mapagpalang araw sa lahat. Gagawa ulit tayo ng colored portrait. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nalalaman kong diskarte sa paggawa ng mga colored portrait kagaya nito. Unang-una sa stencil pa lang, ginagawa ko, magkaiba na yung size ng design na piniprint ko. Tapos kung ano yung size na babagay dun sa part na paglalapatan, kagaya nito sa inner forearm, kung ano yung size na babagay dyan, yun po yung ilalagay ko. Hindi siya pwedeng mas malaki, hindi pwedeng mas maliit. Kasi pag maliit, parang ang pangit naman tignan kung hindi niya masasakop yung kabuuan ng inner forearm. Pag sobrang laki naman, dun naman nagkakaproblema, nadideform po yung muka ng portrait na gagawin. Kaya dapat yung saktuhan lang. Pwede nyo naman po munang sukatan bago kayo mag-edit ng mga design na ipiprint nyo para makasigurado kayo na meron talagang tamang size na babagay dun sa part na paglalagyan. At saka advice ko lang dun sa mga gumagawa ng portrait, mas okay po kung isasuggest nyo kay client na ang paglalagyan ng mga portrait na gusto nyang ipagawa dun sa mga flat na part ng balat natin. Halimbawa sa chest, sa inner forearm. Kasi pagka medyo pakurba yung paglalapatan, isa rin yun sa nagiging problema. Talagang nawawala sa itsura, hindi masyadong nagiging kamuka. Sa stencil pa lang, pagka kurbada yung pinaglagyan mo, humahaba yung muka kasi yumayakap ng pakurba yung pinaka-stencil natin. So, i-suggest natin kay client pagka nagpapagawa ng mga portrait, paliwanag natin sa kanila na mas okay kung sa medyo flat, kahit hindi naman flat, medyo flat lang na part yung paglalagyan para hindi lumayo yung itsura dun sa kinokopya natin. So dito naman tayo sa size ng needle. Ang gamit ko sa kabuuan ng muka, itong pinangahagod ko, 15 curve magnum o 15 round magnum. Pwede kayong gumamit ng mas maliit na size, pwedeng gumamit ng mas malaking size dyan. Depende sa kung gaano kalaki o gaano kaliit yung size ng portrait na ginagawa nyo. Pero dito sa ginagawa ko, mas sakto lang yung size na 15 curve magnum. Yun yung pinang-shade ko sa kabuuan ng muka. Kumbaga, yung sa pisngi, sa baba niya, sa panga, sa noo, yun yung ginagamit ko. Pero pagdating na sa ilong, ibang size na yun, medyo maliit na, kagaya ng 9 magnum, 9 curve magnum, yun yung mga ginagamit ko. Pagka mga smoothan na haguran, curve magnum yung ginagamit ko. Kasi pag curve magnum yung gamit ko, hindi ganun kabilis pumasok yung tinta. Kumbaga, parang dahan-dahan lang siyang pumapasok. Hindi kagaya ng magnum lang. Medyo parang kumakamot kasi pagka magnum. Kasi magkaiba yung needle na magnum sa curve magnum. Yung magnum, ang dulo niya, talagang flat, parang may kanto, may kantuhan. Tapos yung sa curve magnum naman, pa-curve. Kumbaga, hindi ka mangangamba na magkaroon ng mancha o ng parang kamot o mapalalim yung baon kasi wala siyang kanto eh. Kumbaga, safe talaga siya ipanghagod pagka mga malambutan o smoothan na kailangang haguran kagaya ng mga portrait o mga realism na design. Sa Magnum, kaya din namang gawin yun. Pero dahan-dahan lang talaga, tsaka sanayan lang. Kasi dati Magnum lang din yung gamit ko nung hindi pa nauuso yung mga curve Magnum. Magnum lang din yung ginagamit ko pag gumagawa ako ng portrait. Pero nagagawa ko naman na smooth lang. Malambot lang din siya. Talagang sanayan lang. Siguro, depende na lang din sa diin o sa baon mo. Hindi mo naman kailangan ng sobrang babaw. Hindi mo rin kailangan sobrang lalim. Dapat nandun lang tayo sa tamang baon lang. Yung mga size ng needle na ginamit ko dito, 3RL, 7 Magnum o 7M1, 9M1, 9 Curve Magnum, 15 Curve Magnum, at saka 15 Magnum. Sa mga kulay naman, gumamit tayo ng dark brown, brown, medium brown, dark flesh tone, medium flesh tone, light flesh tone, dark skin tone, medium skin tone, light skin tone. Tapos dun sa labi niya, nagkombinasyon tayo dyan ng dark brown, dark skin tone, dark flesh tone, tsaka deep magenta. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City. At ito po ang aking tattoo tutorial video.